Welcome back sa PS31. Napapahinto niya ang oras para hubaran at iguhit ang magagandang dalaga. Paano? Subscribe for more. Isang art student si Ben na ginugulang college days niya sa syota niyang si Suzy. Hanggang sa isang araw ay nag-away sila at nagkamali siyang makipag-break na sa kanya. Naapektuhan siya masyado sa hiwalayang ito na para sa kanya ay mas malala pa ang nararamdaman niya kaysa sa nadisgrasya. Simula noon, bumagal na ang takbo ng mundo niya at damang-dama niya ang galit ni Suzy. Kalaunan ay nakahanap na rin agad ng bagong boylet si Suzy, samantalang siya ay nagluluksa pa rin. Buti na lang ay laging nandyan ang kababata niyang si Sean na lagi niyang kasama sa kalokohan para asarin siya at palakasin din ang loob niya. Pinayuhan pa nga siya nitong makipag-date na sa magagandang babae para pasilosin si Suzy at bumalik pa sa kanya. Balik siya sa klase kung saan kailangan nilang iguhit ang nakahubot-hubad na mamang ito na utot ng utot, pero imbis na iguhit ang malaking tiyan nito ay nabaling ang atensyon niya sa magandang estudyante at yun na ang ginuhit niya at nahumaling dito. Kaso, nasita siya ni teacher at pinapokus siya ulit sa pagguhit sa mama. Ilang araw na pero matindi pa rin ang epekto kay Ben ng breakup nila. Di na siya makatulog kahit anong gawin niya at bumabalik-balik lang nga ang alaala ni ex sa kanya 24/7. Laking tulong pa nga ng katabing kwarto na dinig na laging nagbebembangan. Di mapakali ay naglakas loob na siyang tumawag kay Suzy. Kaso bigo siya dahil nakamove on na to sa kanya. Kaya lalo pa siyang na-depress at tumindi ang insomnia niya na hindi talaga siya makatulog sa sumunod pang mga gabi. Lumipas ang maraming gabi na walang magawa at mamatay oras. Napadaan siya sa isang night supermarket na hiring. Sakto, mapapakinabangan niya ang insomnia niya. Tinanggap agad siya ng engot boss na si Jenkins. Nagsimula na siya sa trabaho at minsan ay naaabutan siyang nakatulala sa natapon na tinda at nabatukan pa ni boss. Balik ulirat siya pero nabaling na naman ang atensyon niya sa pekpek shorts ng babae na sa ganda nito ay parang gusto niyang i-drawing ito. Dito niya na napagtanto ang gusto niyang gawin sa buhay. Ang i-drawing ang tunay na kagandahan ng katawan ng mga nakahubad na babae bilang marangal na hanap buhay. Kaya nabatukan pa siya ulit dahil nakatungangan na naman siya. Sa katagalan ay nagagamay niya na rin ang trabaho niya at pinag-aralan niya ang mga katrabaho niya kung paano nila nililibang ang mga sarili. Pamatay oras. Ang cashier na si Sharon ay na-master na ito dahil ginagawa niya ang pinakamahalagang hakbang. Huwag mo man lang sisilipin ang oras dahil kapag tinitingnan mo, bumabagal ito. Si Barry at Matthew naman ay mga isip bata at malilibog kaya kung ano-anong kalokohan ang ginagawa sa mga customer. Ang boss naman nila ay kabaliktaran dahil enjoy na enjoy siya ang alipinin ng mga empleyado niya. Si Ben ang kakaiba sa lahat dahil sa sobrang kalungkutan niya ay hindi niya na mapaghiwalay ang imahinasyon at realidad ng oras. Minsan ay nagagawa niyang pahintuin ang oras sa kanyang imahinasyon at gawin kung anumang nasain niya at yun na nga ay ang katawan ng mga babae. Nagsimula pala ang obsesyon na ito noong bata pa lang siya nang aksidenteng nakakita siya ng hubot-hubad na dalagita na bisita sa bahay nila. Naantig siya sa tunay na kagandahan nito at gustong baunin ito at manatili habang buhay na siyang nag-udyok sa kanyang maging painter. Sa talentong ito, napapahinto niya ang oras at hinuhubaran ang magagandang babae sa supermarket para lang iguhit sila isa-isa at ibaon ang kani-kanyang natural na kagandahan ng bawat isa. At pagtapos na siya, patutunugin niya lang ang mga daliri niya at babalik na sa normal ang lahat. Kinabukasan, bumisita si Sean sa kwarto niya at kinamusta siya. Napagkwentuhan nila ng mga bata pa sila at naiwan sa bahay nila Sean at nakakita sila ng bastos na magazine kaya maaga silang namulat. Kung maaga ka rin namulat ay baka mapasubscribe ka rin nang wala sa oras. Naisip ni Sean na hanapan na lang si Ben ng mga Natalie. Ibig sabihin niya ay mga babaeng mabebembang. Nagsimula ito nung mga bata pa sila at nakontrata nila ang teenager na si Natalie para ipakita ang kanyang hiwa kapalit ng salapi. Kaya sumikat siya at pinagpipilahan na ng mga bata. Kinagabihan, nagkita sila ni Sharon at ngayon ay tila nabibighani na siya sa kanya. Nakikagaba nga ito sa sandwich niya at medyo napapasarap na. Papahintuin niya sana ang oras kasi hindi niya magawa sa di malamang dahilan. Kalaunan ay nalaman niya na inaya na pala siya ni Matthew na mag-date at pumayag naman daw si Sharon. Kaya bigo na naman si Bugoy. Sa isip niya ay parang di talaga sang-ayon sa kanya ang kapalaran. Lagi na lang. Tulad ng mga bata pa sila. Ang crush niya na si Tanya ay naaksidente at binubuli ng mga kaklase. Pero siya lang ang nakaka-appreciate sa tunay niyang ganda. Kaya naging magjowa sila. Pero nang inaya siya ng babaeng mag-kiss sila, ay tumanggi siya at sinabing bukas na lang magkita ulit sila. Pero kinabukasan ay hindi sumipot si Tanya at hindi niya na nakita kailanman dahil ng ibang bansa na pala ang pamilya niya. Aray ko!
Minsan ay naglaro sila kaso nadisgrasya pa nga ang mukha ni boss nila at na-ospital. Nagsiuwian na ang lahat kaya natira silang dalawa. Natanong niya si Sharon sa pakikipag-date niya kay Matthew dahil kwento umano nito ay nagbebembangan na daw sila. Pero pinasubalian ito ni Sharon dahil kaibigan lang ang turing niya kay Matthew at hindi interesado sa kanya. Nagkapag-asa ulit si Bugoy at nagkakamabutihan na nga sila at nakwento pa ang pangarap ng isa't isa. Natuwa si Sharon kasi gusto talaga niyang makakilala ng painter dahil nakikita raw ng mga ito ang tunay na kagandahan ng tao na hindi nakikita ng iba at romantic daw ito para sa kanya. Kaya kilig to the bones naman si Bugoy. Paghatid sa kanya ay may pakis pa nga ang dalawa. Kinabukasan nag-announce si boss na magpapaparty daw siya sa birthday niya kaya obligado silang pumunta lahat. Inaya ni Sharon si Ben na maging date niya sa party kaya kilig-kilig na naman si Bugoy. Naatasan naman si Ben na maghanap ng entertainer kaya malaking tulong si Sean. Pumunta sila sa club at nag-recruit. Pero buong oras na palang lumilipad ang isip ni Ben, kakaisip na si Sharon daw ay sumasayaw na rin at naghalikan pa daw sila at nahumaling na sila sa isa't isa sa kanyang imahinasyon. Kaya kinagabihan ay nakatulog na rin siya sa wakas ng mahimbing at sa sobrang tagal nito ay hapon na siya nagising. Isang tawag ang gumising sa kanya na iniimbitahan daw siya na pumunta sa gallery nila dahil interesado na ito sa mga drawing niya. Kaya sobrang tuwa siya pero pinarank lang pala siya ng dalawa. Sa ngayon ay hindi niya na naiisip si Susie. Ni hindi na nga niya pinapansin ang mga magagandang babae sa supermarket dahil kay Sharon na umiikot ang mundo niya. Madalas niyang pinapahinto ang oras para iguhit si Sharon ng paulit-ulit. Dumating na ang araw ng party at naghanda na ang lahat. Sinundo niya pa si Sharon at sinabi ang alok ng gallery na ikinatuwa ni Sharon. Pagdating nila ay nagsasaya na ang lahat. Sa hindi inaasahan ay nandito din si Susie dahil kapatid pala ng boyfriend niya ang boss nila. Awkward man pero nagpatuloy ang party at dumating na ang entertainer na umagaw ng atensyon ng lahat at pinaligaya ang birthday boy. Pagkatapos nitong sumayaw ay nakilala ito ni Sean na siya pala si Natalie nung mga bata pa sila kaya nag-anuhan agad sila. Maya-maya ay pumila si Ben sa CR at biglang nilapitan siya ni Susie at gusto nang makipagbalikan sa kanya. Habang si Sharon naman ay inaaya ni Jenkins na mag-anuhan din daw sila sa kwarto. Nandiri siya at nilayuan ng boss at hinanap na si Ben. Sakto namang nakita niyang tinalikan siya ni Susie kaya Paul-jack ka boy. Tinaboy niya si Susie pero huli na ang lahat dahil pauwi na si Sharon na masama ang loob kaya pinahinto niya ang oras. Ganun pa man ay wala na rin siyang magagawa kahit gaano pa katagal niyang pahintuin ito. Kaya ginugol niya na ang sumunod na 2 araw sa tabi niya bago siya pakawalan. Pumunta agad siya sa apartment ni Sharon para magpaliwanag pero baliwala lang ito dahil sa sobrang galit niya. Kaya umuwi na lang siya at lumipas na naman ang mga araw na wala na naman siyang tulog. Ang masakla pa ay hindi na rin nagpakita sa trabaho si Sharon mula noon. Kalaunan ay pinuntahan niya na ang tumawag sa kanyang gallery at napahiya. Nalaman niyang pinagtripan lang pala siya ng mga kumag. Ganun pa man ay tiningnan na rin ng may-ari ang mga drawing niya kay Sharon at humanga ito. Kaya inalok na rin sa kanya ang trabaho. Biglang sumakses. Isang araw nakatanggap si Sharon ng imbitasyon ng art exhibition ni Ben. May nakaraang di pagkakaintindihan man sila ay pumunta pa rin siya. Pakarating niya ay laking gulat niya dahil success ang exhibition at ito pala ay patungkol sa kanya lahat. Daang-daang painting ng kagandahan niya at hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Nagkatinginan sila sa isa't isa at nagkalapitan. Sinubukan pang humingi ng tawad ni Ben pero pinahinto na siya ni Sharon at sinabing higit pa sa sapat ang mga paintings na ito kaysa sa mga sasabihin mo. Seransa. Naglaplapan sila at pinahinto niya ang oras pero sa pagkakataong ito ay sinama niya na si Sharon at tumakbo sila sa nakatigil na mundo. Lumabas at naglampungan sa snow, naghalikan at alam mo na ang sunod niya. Natutunan ni Ben na sa paligid-ligid lang pala ang pag-ibig natin. Minsan na ay kailangan mong pahintuin ang mundo kasi baka nambabaliwala mo lang ito. Ikaw, anong natutunan mong aral sa pelikulang ito? Ano kayang gagawin mo kung meron ka rin ganitong kakayahan? I-comment mo nga ang gusto mong i-rewind namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap!